Maganda po topic natin na sa daliri lang. Titignan natin, pwede natin makita kung meron tayong mga sakit. Meron po mga clues eh. Tinitingnan ng doktor lagi yan. Fingernail signs of disease. Pwedeng sakit sa baga, sa liver, o sa puso, o mga infection. Number 1, pag ang daliri nyo maputla. Ano? Leukonychia tawag dyan, maputla. So pag maputla, pwedeng anemic, pwedeng na trauma, na bangga, kung saan daliri lang. Pwedeng kulang ka sa nutrisyon, baka merong vitamin at mineral na kulang. Pwede rin may heart or kidney problem or merong mga poisoning issue. So pag maputi ang daliri, baka na-injure, baka na-allergy, pwede rin may infection, mineral deficiency, pwede rin. At anemic, yan ang tinitingnan natin. Yung mga may kidney failure, nagiging anemic din. Kaya makita nyo, maputla din yung daliri nila. Ha? Tingnan nyo. Compare nyo sa ibang tao, sa kaibigan nyo. Number 2, ito common to, madilaw. Ano? Yellow nails. Bigyan ko muna kayo ng simpleng dahilan. Bakit madilaw ang daliri, ang kuko? Pwedeng, pag ganito ang pagkadilaw, pwedeng sa nail polish yan eh. Mahilig ka mag-nail polish, di ba? Baka meron ka nilalagay, pinapahid, extension, ganyan-ganyan. Pwede yan. Pero pag ganito kadilaw, na very yellow siya, pwedeng fungal infection. Yan, oh. Most common cause of yellow nail, fungal infection. Pwede ring thyroid problem, pwedeng sakit sa baga, pwedeng diabetes or psoriasis. So, hindi dapat nagdidilaw siya. Diba? So, merong diferensya. Okay, papacheck natin sa doktor. Next, number 3, bukod sa mga daliri, tingnan nyo rin yung palad nyo. Okay? Yung sa kamay, mga signs. Pag ang palad nyo ganito, oh, Doc Lisa, biglang namumula, oh, mapula. Parang rose. Hindi po magandang sign to. Oh. Palmar erythema ang tawag dyan, liver disease. Pwedeng liver cirrhosis sa alak, pwedeng liver cancer. So, either liver cirrhosis or liver cancer. Hindi po magandang senyales yan. Tapos, pag may liver problem, nagiging iba rin yung kuko. Okay, may puti-puti, may parang may horizontal line. Hindi ganun ka-specific. Pero makita nyo, pag iba yung kuko ninyo, ay may diferensya yung katawan. Number 4, ito. Ang daliri, makikita nyo rin kung may sakit sa puso. 'Di ba? Tinuturo ko to eh. Pag ginawa nyo to, yung dalawang daliri nyo, dinikit nyo yan, pabaliktad, dapat may butas. Ano? Kita ba? May butas. Ito po, oh. Normal, may butas. Pag walang butas at nagdikit yan, pwedeng congenital heart disease, yung mga blue baby. O yung matagalang kulang sa oxygen sa katawan. Ang blue baby kasi kulang ang oxygen eh. May butas yung puso nila. So, mababa oxygen nila. Nangyayari, kumakapal dito. Pag nagkukulang ng oxygen. Yung mga naninigarilyo, may emphysema, may COPD, matagal na nahirapan yung hinga. Minsan, nagka-clubbing din. Yan, oh. Pwedeng sign ng heart problem or lung problem. Oo, ito sa heart problem to or lung problem. Yung talaga yan, oh. Clubbing eh. Namamaga dito. Ano, namamaga. Tsaka minsan, nagbo-blue din ng kulay. Pag blue baby. Dagdag ko na rin. Since sign of heart disease, meron pang isang kakaibang senyales ng heart disease. Tunay po to ha, hindi to peke. Maraming pag-aaral to, inaaral namin. Cardiologist po ako, alam ko to. Sign of heart disease, makikita sa tenga. Tawag dito, Frank sign, Frank's crease. Yan, no? So, oras na magkalinya, isang malalim na linya dyan, posibleng sign na magkakaroon ka ng sakit sa puso, possible heart attack in the future. Bakit? Minsan, pag bata pa tayo, wala pang linya yan. Pero pag tumatanda tayo, makikita nyo, parang nagkukulang yung mga tissue natin. Yung mas, siguro nawawalan ng taba, mas naglilinya. So, mas tumatanda, mas nagkakasakit sa puso, mas naglilinya. Other signs na possible heart disease, yung may ano dito, cholesterol. Ito, fatty deposits dito sa mata, may puti-puti, cholesterol din yon.
Okay? Your earlobe grease, sinasabi ko sa inyo. Na-report to sa pinakasikat na journal, New England Journal of Medicine. Nire-report to ng mga kapwa-doktor natin sa Amerika. Yan, no? Frank sign, no? Obvious yung linya. 59 years old to. May high blood, may frank sign, inatake sa puso. So, ingat po pag merong linya. Number 5, bluish nails. Bukod sa clubbing, meron din nagbo-blue. Okay? So, pag clubbing na, yung nagdidikit, tapos blue pa, pwedeng congenital heart disease yan, mga blue baby. Pero kung bigla lang nagbo-blue yung kamay mo, parang pink, bigla nagbo-blue. Ibig sabihin, nagkulang lang ng oxygen bigla. Pwedeng may sakit sa baga, pwedeng may hika na inaatake. No? Ba't nagbo-blue? Inatake ng hika, o sobrang lamig, o bagsak yung blood pressure, pwede rin. Heart failure, pwede rin. COPD, sakit sa baga. Carbon monoxide poisoning na iwan sa kotse, umaandar yung usok. Oo, napuno ng carbon monoxide, nagbo-blue. Number 6, kita nyo, ang dami nakikita ng mga doktor. Pitted nails, yung parang maraming butas-butas. Okay? Minsan psoriasis po yan. Psoriasis, nasisira yung kuko. Pwedeng psoriasis, autoimmune disease, o yung mga inflammatory arthritis. Okay? Tapos yung skin, medyo nagiging reddish-brown yung sa ilalim. Yan ang mga possibility. Yan, no? Pag psoriasis, tinitingnan gaano kalaki yung nasisira sa kuko. Dinidivide into 4. Mas maraming parts nasisira, mas malala yung psoriasis. Merong mga cracked or split nails. Ito common to. Okay? Pag ganyan, nauuka, pwedeng may fungal infection. Di ba? Parang may infection na dito. Okay? Pwedeng fungal infection. Pwedeng may thyroid problem. Humihina din yung kuko. Number 7. Yan, no? Brittle nails. Yan, no? Yan na nangyayari sa psoriasis. Number 8, common po to. Tingnan nyo. Lalo na sa babae, itong balat, hindi na sa kuko yung balat niya namamaga, namumula. Lahat to. Tapos yung kuko parang pumapangit to. Nagkaka-ridge. Ito po pwedeng na allergy. Okay? Na irritant, na allergy, naglalaba, or may fungal infection. Pwedeng manicure ng manicure. Hindi na nakapahinga yung kamay niya, kaka-manicure, kaka-pedicure. Pwede ring infection to, nagsugat-sugat diba? Namumula, nagsusugat. Pwede yun, pwedeng bacterial infection, fungal infection, pwedeng allergy, pwede ring psoriasis. Ang gamutan ng doktor dito sa paronychia, pwedeng antibacterial, antifungal. Minsan steroids binibigay. Number 9, delikado po to. Ayan, may itim. Okay, pag may itim, nail discoloration, ayaw natin to. Melanonychia. Ibig sabihin, may melanin. Possible cause, skin cancer. Or baka infection lang, o baka nabangga lang, pwede rin. Pero ito yung mga signs ng skin cancer. Melanoma skin cancer sa ilalim ng kuko. Ayan po. Tingnan nyo na lang maigi. Pag may ganitong sign, pa-check agad kayo sa doktor. Ha? Tingnan nyo ako, tingnan natin kuko natin kung ano nangyari. Number 10, last, nail biting. Na-stress. Mga bata, kita nyo yan. Pag ganyan ang kuko, kakakagat po yan. So either may anxiety problem, may depression, o may obsessive-compulsive. Diba? Patingin na lang sa psychiatrist kung lagi nag-nail biting, lalo na sa mga bata. Baka anxiety, ninenervyos, nagpa-panic attack, shortness of breath, baka yun ang problem. Finally, okay, review ko lang. Pag yellow ang nails, pwedeng may infection, mga nail pitting, psoriasis, yung mga dark marks na pinakita ko, pwedeng melanoma. Pag brittle, pangit yung mga kuko, may puti-puti, kulang sa nutrition, kulang sa vitamin A, vitamin C, o baka hypothyroid. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Check natin ng kuko. Kung may problema, patingin po tayo sa ating doktor. God bless.